Kung hindi po kinikilala ng gobyerno ang ICC, bakit nila binigyan ng pansin ang arrest warrant mula sa ICC? Yun po ang mga katanungan natin. Ginamit lang bang palusot ang Interpol? May violation ba sa Rome Statute? Nakapagtaka talaga kung bakit nagmamadali ang gobyerno na isuko si dating Pangulong Duterte sa ICC. Isn't this a glaring violation of due process? Unfortunately, Madam Chair, gusto ko talagang mag-participate araw-araw. Sama tayo dyan sa hearing. Pero hindi ko po kaya humarap sa ilang tao sa pagdinig na ito na hindi marunong rumispeto. Mga ilang taong tatakbuhan ka, hindi nagsasabi ng totoo, at hindi man lang kayang rumispeto sa isang kasamahan ninyo sa gobyerno. Mahirap na, baka mamaya talikuran at buhan na naman ako. Sa mga pulis naman po, unahin nyo muna resolbahin ang problema sa kidnapping ngayon. Pero inuna nyo pang inaresto at inuna nyo pa ang pag-aresto o pag-kidnap kay Tatay Digong. So, dati nakita ko sa Facebook, nagpapasalamat ka kay Senator Bongo tungkol sa flood control. Tama ba yun? Dahil sa civil defense. So, Senator Bongo nandyan. Kilala po ninyo to? Si Senator Bongo may statement yata. Naririnig ba ninyo ako? Ayan, Bong. Madam Chair. Yes, please. Oo. Si Ambassador Lacanilaw sa dating Office of Civil Defense, ASEC ka doon. At wala, nakita ko lang yung Facebook post tungkol sa flood control. So, inaasahan ko kilala po ninyo si Mr. Lacanilaw. I'm not so familiar about him. Anyway, Okay. nakikita ko po dyan. Okay. Thanks. You Baka wanted po to make a nagtrabaho statement, Senator Nagtrabaho Bongo? po noon. Baka po nagtrabaho siya noon sa former administration ni Pangulong Duterte. Okay, Anyway, Senator good day, Bongo, you Madam wanted to Chair. make a statement? Sorry. Yes. Okay. Meron po akong opening statement. Good day, Madam Chair, distinguished colleagues, and to the resource persons present in this hearing. Mabuti naman po at nakadalo ang iilang opisyal po ng gobyerno para mabigyang linaw ang mga kaganapan sa pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kulang pa rin po, marami pong wala. Madam Chair, marami po tayong katanungan noong nakarang hearing na hindi nasagot dahil wala po yung mga government officials na maaaring makasagot sana sa ating mga katanungan. There are several instances that the government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Kung hindi po kinikilala ng gobyerno ang ICC, bakit nila binigyan ng pansin ang arrest warrant mula sa ICC? Yun po ang mga katanungan natin. Ginamit lang bang palusot ang Interpol? May violation ba sa Rome Statute? But we have also found out, Madam Chair, that there was no red notice from the Interpol. Kaya nakapagtaka talaga kung bakit nagmamadali ang gobyerno na isuko si dating Pangulong Duterte sa ICC. Isn't this a glaring violation of due process? Sobrang minadali. Ano po ang naging batayan ng inyong pagkilos at bakit may pagmamadali sa pagpapatupad ng pag-aresto? Ibinigay ninyo po si Tatay Digong sa loob lamang po ng 14 oras. Mas mabilis pa sa alas 4. Madam Chair, isa rin sa gusto nating malaman ay kung ilan nga ba ang may diffusion notice, red notice at arrest warrant mula sa Interpol dito sa ating bansa at ilan na po ba ang naaresto ng mga otoridad. Based sa website ng Interpol, 11 Pilipino ang may red notice mula sa Interpol. Lahat ba ito nasa Pilipinas? Lahat na ba ito ay nahuhuli na o hindi pa? Kung ito ay may red notice mula sa Interpol, misto lang hindi pinansin ng mga otoridad, bakit ngayon mabilis pa sa alas 4 bigla kayong umaksyon? Sa totoo lamang po, marami pang may mga warrant, marami pang may arrest warrant na hindi ninyo naaresto hanggang ngayon. Pero pagdating kay dating Pangulong Duterte, walang isang araw ang bilis ninyong inaresto. Ang tanong ngayon, may ibabalik pa ba si Tatay Digong o
sadya ninyo talaga siyang inilayo dito sa ating bansa. Bakit po? Para sa akin, hindi natin kailangan maging abogado. Let's call a spade dahil obvious naman, gusto talaga nilang isurrender sa ICC si Tatay Digong. Kaya sabi ko dati, kahit mag-hearing tayo dito araw-araw, ang importante po ay mapauwi si Tatay Digong, bring him home. Dito sa sarili nating bansa, dapat harapin kung ano man ang inaakusa sa kanya. Unfortunately, Madam Chair, gusto ko talagang mag-participate araw-araw. Sama tayo dyan sa hearing. Pero hindi ko po kayang humarap sa ilang tao sa pagdinig na ito na hindi marunong rumispeto. Mga ilang taong tatakbuhan ka, hindi nagsasabi ng totoo, at hindi man lang kayang rumispeto sa isang kasamahan ninyo sa gobyerno. Mahirap na, baka mamaya talikuran at buwan na naman ako. Respeto po ang importante dito sa isa't isa. Respeto sa Pilipino. Sa mga pulis naman po, unahin niyo muna resolbahin ang problema sa kidnapping ngayon. Pero inuna niyo pang inaresto at inuna niyo pa ang pag-aresto o pag-kidnap kay Tatay Digong. Ako naman po, nung nakaraang March 11, gusto kong pumasok, pinababa tayo sa sasakyan, sa gate. At kahit si VP Sara, hindi rin po pinapasok, isang abogado, at anak pa ng dating Pangulo. Ngayon, maayos naman kayong tinanggap sa Senado. Sana marunong rin po kayong magbigay ng kortesiya. Lalo na gusto lang nating masiguro na ligtas at nasa maayos na kalagayan si Tatay Digong, lalong-lalo na po ang kanyang kalusugan. Nakakalungkot lamang po, matanda na si Tatay Digong. Alam ko naman na matapang at matatag siya. Pero kitang-kita naman natin sa kanyang iniinda. Harmless at fragile na po si Tatay Digong. Hindi na siya dapat ipinilit, ilayo at dinala sa ibang bansa. Hindi na po siya tatakbo sa inyo. Hirap na nga siya maglakad. Maski pagtali ng kanyang sintas at medyas, hirap na po siya. Lahat naman po tayo tumatanda. Lahat po tayo ay may minamahal na lolo't lola, tatay o kaibigang may edad na. Ang sakit po makita na yung taong binigay ang lahat para sa atin ngayon ay mag-isa na po sa isang kwarto sa banyagang bansa. It will do more harm po kung maiwan siya na nasa ibang lugar at kung sa hindi inaasahan, paano na lang po kung may mangyayaring masama sa kanya doon. Kung isang dating Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang po ang ordinaryong Pilipino. Nagpapasalamat po ako sa komite sa pagsasagawa ng hearing na ito at sana makabalik na dito si Tatay Digong. Kung ano man ang kanyang pananagutan, alam ko po buong tapang niya itong harapin dito sa ating sariling bayan. We have our own judicial system. After all, it is for the Filipinos to judge if he has done his job effectively as president of this country. Pilipino po ang dapat humusga kay Tatay Digong. Kung nakakalakad ba ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan, di nababastos, at hindi nakikidnap. Siguraduhin natin na hindi maulit sa kahit sino man ang pag-iisang tabi ng legal na proseso. This issue is greater than any of us or any personality. What is at stake here is our sovereignty and judicial independence as a sovereign nation and the dignity of every Filipino. Ang importante dito, ano ba ang nalabag na batas at ang pinaka-importante, maibabalik pa ba si Tatay Digong? Please, bring him home. Salamat, Madam Chair. Maraming salamat at laban lang. Alamin natin ang katotohanan. Bumalik tayo sa PCTC.